Ito yung sagot ni Pangulong Marcos Jr. bilang dating senador tungkol sa pinagtatalunan, pinagkaawayan na sa Senado na baguhin, i-amend ang Senate rules. Ayun o. Yung rules ng Senado ay gustong baguhin. Naitanong sa Pangulo. Ito ang kanyang sagot o. Dating senador kasi, kaya alam niya yan. Senate rules to allow online voting. Ladies and gentlemen, you've all been deceived. Stop using nag-break lang sandali at kailangan ho ito marinig. Yan o. Senate rules to allow online voting. All right. As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado, kung he's willing to take the risk like he did the last time, ibang usapan yun. Basta't nandyan siya. So, it has been the long-standing tradition of the Senate is that if you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms because we were concerned about health and safety at that point. We do not have those concerns now about health and safety. Okay, follow up lang, Mr. President. Ayan, no? You touched on it slightly na, but I will ask it anyway. There are notions that the electronic voting will enable senators facing charges to evade yung accountability or remote arrest. voting. Do you share the same concern? Yun. I never really thought about it in those terms. Ang para sa akin is that simple lang ang question. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Thank you, Mr. President. Ayan, so malinaw malinaw na hindi rin sang-ayon si Pangulong Marcos bilang dating senador na yung remote voting or online participation ng senador. Dahil wala naman ng crisis. Dapat senador ka, pumasok ka at sumali ka sa debate at saka botohan kung kinakailangan. Sabi niya, sabi nga ng Pangulo, yun namang nangyari niyan para lang kay Senador Bato. Kasi mayroong warrant of arrest, hinahanap ng PNP at hinahanap ng Interpol dahil nga ho sa warrant of arrest. So hindi daw dahilan para baguhin yung rules para lang kay Senador Bato. Dapat daw ang senador pumapasok sa Senado. Ayun, so yari. Ayan, may presidente po yan. At dahil may karanasan sa Senado, at totoo naman, kung yung mismong presidente ng ating bansa, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang nagsasabi ng ganyan, kayong mga senador, bakit yung pinagpipilitan? Hindi naman pakikialam yan ginagawa ng Pangulo. Pagpapalaala lang na kayo ay senador, dapat pumasok kayo araw-araw. Huwag gamitin ang online para lang sa participation ng isang senador na hinahanap ng batas, si Bato de la Rosa. O, diba? Yun ang maliwanag. Kaya tama lang yung paniniwala ng maraming Pilipino, huwag baguhin yung rules ng Senado. Nakatulad ng paniniwala ng 11 senador dahil alam nila kung anong ibig sabihin nun. Pag nabago kasi yung rules, para sa inyong kaalaman, naging remote voting na, online voting, ay si Bato kahit nagtatago sa ilalim ng kung saan mang ilalim niya nagtatago, boboto yan. Pabor kay Alan Cayetano. At kung aabot sa impeachment, boboto rin yan kung ano man ang kanyang paniniwala. Iyon ang hindi tama. Napaka-unfair sa mga Pilipino nagpapasweldo sa kanila. Hirap na hirap sa pagtrabaho para makapagbayad ng buwis. Tapos itong mga senador na binabayaran natin ng sweldo at iba-iba pa, 2 milyon isang buwan ang kanilang alawan sa sweldo, tapos nagtatago at hindi makapunta ng Senado. Napaka-unfair, no?
Ito naman mga senador na kasama ngayon, yun ang gustong mangyari ng majority. Di ba? Pang-abuso yan. Kung yung Pangulo, dating senador ay nagsasabi ng ganyan, ay sino namang hindi maniniwala doon? Wala namang ibang dahilan talaga. Wala namang pumutok na bulkan na delikadong pumasok ng Senado. Wala namang matinding typhoon, may baha na walang hindi pwede makapasok. Walang malalang national security or tungkol pang kalusugang problema tulad ng COVID para hindi makapasok. Napakalinaw. Politika lang. Napakalinaw. May warrant of arrest. Nagtatago. Takas sa batas. Si Bato. Kaya gustong i-amend ng kasamahan nila ang rules. Matindi yan. Yung mga sinasabing yun ng Pangulo, minsan lang magsalita dahil sobrang busy, pero may laman. May kapupulutan ng aral at ito nga dahilan kung bakit ko tinatalakay. Issue lang po, walang personalan. Tama yung paniniwala ngayon ng Pangulo dahil alam niya, galing siya dyan. Diba? Hindi yun pakikialam. Dahil tinatanong siya ng media, anong masasabi at anong tingin, kaya nagbibigay ng komento. Hindi yan pakikialam. Baka sabihin naman ng mga kakampi ni na Cayetano at iba pa dyan, ay nakikialam na ang Malacanang. Mali po yun. Actually, para nga sa akin maraming pamamaraan na ang Malacanang ay magsalita at makialam. Yun nga yung gusto ko yung araw pa Diba kaya nga kinukulot ko ang Malacanang, bakit tahimik sa issue? Kaya ngayon, nagsasalita na siya sa harap ng media, kaya natin ginagamit, pinaparinig, kasi yun ang gusto ko. Ang Pangulo ay magsalita sa maraming ganitong issue, lalo na sa Senado. Kasi hindi maganda ang Pangulo ay hindi magsalita na parang walang pakialam. Ito ngayon, hindi nakikialam, pero nagsasalita ng kanyang saloobin bilang Pangulo. Reaksyon sa mga tanong bilang dating senador. At yan po ay mahalaga, kaya ko ginagamit. Okay? Kahit voluntary lang tayong tumutulong sa gobyerno, iyan ang gusto ko. Kung yung mapapansin sa nakaraang mga video ko at mga issue, madalas kong kinukull out si Presidente, magsalita ka naman, bakit napakatahimik mo? Hindi maganda yan. Pero kaya ngayon, nagsalita na siya, kaya aking ipinaparinig sa inyo. At yan po ang layunin. Walang personalan. Itong pagsalita ng Pangulo sa maraming issue sa Senado, kailangan ng taong bayan. Kaya ipinaririnig ko sa inyo at tinatapik ko. Okay? Nagkakabunga, kahit pa paano, hindi naman tayo nagyayabang, yung aking panawagang magsalita ka na. Yung aking panawagang, dapat hindi ka manahimik sa isyong ito bilang Pangulo ng Bansa. Hindi yan pakikialam kung hindi totoong pagmamalasakit sa buong gobyerno na dapat ay kontrolado ng Pangulo o dapat talagang sinasabi yung mali at tama maging advice o pangaral sa mga nasa senador o sa Senado. Yun po yun. Ang ganda, di ba? Mr. President, sana dalas-dalasan mo pa. Dagdagan mo pa ang iyong mga paliwanag tungkol sa mga nangyayaring ito kasi yan ay gusto ng mamamayang Pilipino. At gagamitin ko po yan, voluntary, para iparating sa mamamayan na kayo ay naninindigan at sinasabi ang mga saloobin sa mga nangyayari under your administration. Please like and share.